Tama. Tama po. Kaya naging 5. Ito yung isang beses, di ba ito yung binigay sa'yo? Tingnan mo yung paragraph 10. Yung unang beses, ito. Maliwanag mo lang yung mga ilang. Maliban kay Ragos, kilala mo si Jonel. Tinatanong kung kilala mo daw. Diba? Paragraph 10. Junior Sanchez. Sinabi mo dito, mga sumasamba na sa kanya nung yung ibang close-in security. Opo, yun. So magkakilala kayo ni Jonel. Opo. Narinig mo si Jonel ang nagsalita dito? Hindi po, sir. Yung hearing? Hindi po, sir. So wala kang masasabing hindi totoo yun o totoo yun? Hindi po narinig, sir. Okay, good. Si Jonel, kailan kayo paragraph 17, sinasabi, inaamin mo na magkakilala kayo, pero kailan kayo unang nagkita? Unang nagkita po kami ni Junel, sir, nang bagong assign sila kay Secretary de Lima. Wala kang selos kay Jonel? Hindi masyado, sir. Wala po. Wala pong masyado. Meron, pero hindi masyado. Opo, sir. Okay. Period na lang ako doon. Ayaw kong pakialaman nga yung mga bagay na yan. Hindi. Gusto ko lang siguruhin na wala kayong banggaan ni Jonel. Yun lang ang punto ko. Hindi kayo nagkaaway ni Jonel. Hindi po. Walang rason para siraan ka ni Jonel. Opo, sir. Okay. That would be all, Mr. Chairman. Thank you, Kong Veloso. Next is Kong Bibi Arenas. By the way, meron pa. To PNP Chief De La Rosa po. Merong tinanong kanina si Deputy Speaker Gwen Garcia. Alam mo, natutuwa ako noon nung sinabi mo, PNP Chief De La Rosa, sa budget hearing, tinanong kita, kasi umiikot na yung listahan noon ng mga protectors ng drug lord. Malala mo, tinanong kita, talaga ba gano ako, protector ako? Sabi mo, hindi. Malala mo yon? Okay. Sarado na sa akin yan. At least, ang nangyari kahapon ay was finally cleared by Kerwin. Gaya ng concern ni Deputy Speaker Garcia at ng mga mamamayan, ang hirap sa amin doon, late ako, mabuti si Deputy Speaker Garcia Cebu. Alam ko na may galit sa akin si Spinido. Otherwise, hindi niya ipapasa, ilalagay sa listahan ng pangalan ko. Would you believe that, Gerald De La Rosa? Your Honor, I will have to look into that, Your Honor, but based on the testimonies during the interpellation yesterday made by Kerry Espinosa, it was clear that he said that he doesn't know you, and it's up for Chief Inspector Espinido to prove na talagang may connection kayo. But as of now, wala akong maisabi, Your Honor. Okay. Ang punto ko lang is, nakalagay sa newspaper, banner headline, nirelieve mo daw yung mga involved doon sa Leyte, CIDG, at saka, totoo ba yun? Actually, na-relieve na po sila, Your Honor, weeks ago, dahil nga doon sa nangyari. Para makandakan ng impartial investigation, tinanggal ko sila sa CIDG Region 8 and I placed them at admin holding unit ng Camp Crame, Your Honor. Si Espinido hindi pa nare-relieve. Hindi pa, Your Honor. Kasi ito lang po ang itatanong ko. Naging huwes ako. I find it unusual kasi nasa batas natin. Pag may kaso, may warrant of arrest. Ang pupuntahan ng may kaso ay kulungan.
dito, the late Mayor Espinosa was allowed to function as a mayor despite the fact na may kaso na siya. And worse is, ngayon lang ako nakakita ng Chief of Police na hihingi sa husgado na ibigay sa kanyang custody si Mayor Espinosa. Your Honor, can I Okay, make some explanation to that, Your Honor? sige po. The reason why Mayor Espinosa continued to function as mayor of Albuera Leyte after he surrendered to me was that at the time, there was no warrant for his arrest, Your Honor. So, wala po kaming legal na basihan para siya ay ikulong. So, I asked DILG what is the status of Espinido. So, sila rin, nagdidepende rin sa investigation na ginagawa namin. So, wala. We let him, the late Mayor Espinosa, so, we let him function as a mayor. Pero nung kinandak na yung raid doon sa bahay niya at nakunan ng 12 kilos ba yun na shabu, then cache of firearms, that was the basis for us to file cases against them, the father and the son. So, continue pa rin yung kanyang pagkagamayor doon, Your Honor, nung lumabas yung warrant of arrest niya, because we did that regular filing yung kaso dahil hindi po sila nakuha doon na in flagrante delicto in possession of those firearms. So hindi sila na-inquest. Thank you. Ang ginawa, Thank you regular for filing. that, Your Honors. If I may just beg your indulgence, that is no longer NBP drug trade. So Okay, can we move forward? sir. And since that was your Last question po. Yun additional lang po. question. Sige, thank you. I enjoin you to please discuss it backdoor. May I now recognize Baby Arenas, Congressman Baby Arenas, if she's still there. Wala na. Moving on, Representative De Vera. Bong. Thank you, Mr. Chairman. Ronnie, magsabi ka ng totoo, Yung totoo, sasabihin mo? Yes, sir. Sige. Sabi mo, sa NBP, pag nagpupunta ka doon, sinasabi mo kanina, hindi ka pumapasok sa loob. May time po na hinahatid lang namin si ma'am sa Office of the Director, nalalabas na rin po ako. May time din po na sumasama kami kung saan siya pupunta. Kasi minsan din, basta doon sa mga presuan, hindi po ako sumasama pa, sir. Nung sumabog ang Granada, pumunta ba kayo dyan, Secretary? May granadang sumabog sa loob. Anong, Nung may sumabog sa loob ng NBP, naalala mo yon, may granadang sumabog doon. Sinamahan mo ba si Secretary para pumunta sa loob ng NBP? yes, sir. Doon sa, Hanggang saan ka doon nakapasok? hanggang doon lang po bago sila pumasok doon sa talagang daanan ng kulungan, preso. Hindi ka ba kasama hanggang BCJ Park? BCJ Park, sige isipin mo. Magsabi ka lang ng totoo. After the gym, sir? Hindi ka makasagot agad. Sagutin mo na. Oo, Sumama po hindi ako, lang sir. naman eh. Oo, hindi lang. Opo, sir. Sumama po ako, sir. Yung pangalawang punta nyo ng inspeksyon, may pangalawa kayong punta, kasama nyo si Secretary de Lima noon para mag-inspeksyon. Kinausap mo yung mga pangkat. Kasama ka ba ron? Sinama. Pangkat. Baka yung unang punta namin, sir. Marami kasing nagsasabi. Tsaka siyempre, abogado ko, marami akong kliyente, di ba? Marami nagsasabi. Yung pangatlong punta mo,
sa party hanggang 11:30 ng gabi sa kubol ni JB, kasama ba, Secretary? Marami kasi nagsasabi, nakita ka eh. Hindi po ako kasama doon, sir. So, yung sinasabi niyong party, hindi ko po alam yun. Sigurado ka dyan. Opo, sir. Kahit may nakakita sa'yo, itatanggi mo. Hindi po ako hindi ko pa naranasan nakipag-party doon sa Bilibid, sir. Sige, paniniwalaan kita doon. Pero yan ba ang katotohanan na sa sinasabi mo ngayon? Opo, sir. Sige, ang tanong ko, kilala mo ba si JB Sebastian? Nakikilala ko lang po yan, sir, sa pangalan, pero hindi ko pa nakita sa personal. Hindi ba pinakilala sa'yo mismo yan during nung party na yan? In-endorse sa'yo ni Secretary de Lima si JB Sebastian? Pinakilala sa'yo? Hindi po pinakilala sa akin yan ni ma'am dahil hindi po ako sumama dyan sa party. Hindi ko alam yung party na yan, sir. Paninindigan mo yung sinasabi mong yan, okay? Yan Opo, na sir. yung paninindigan mo. Opo, sir. Pero kanina, sinasabi mo, hindi ka pumapasok sa loob ng NBP, di ba? Sabi ko kayo na isa, 2 beses lang na hindi ako pumupunta kami doon na hindi ko pumapasok. Hindi ko sinabing all the time na pumupunta kami doon ay pumapasok ako. Pero yung sa pagkakataon na yun, pagkaputok ng granada, inaamin mo na sinamahan mo si Secretary of Justice na pumasok doon sa NBP, Sa sa BCJ Park. Opo, sir. Okay. Naalala ko na po yun. Okay, pati doon sa inspeksyon na ginawa kaharap yung mga pangkat ng mga commander. Inspection na pangkat. Wala akong naalalang kasama ako dyan, sir. Hindi, sabi mo kanina, 2 beses yung inamin mo. Ang hindi mo lang hindi inamin, yung yung Ay, party. yung 2 pangkat, sir, na sinasabi, yung lunch po kami, yan yung unang punta namin doon. Yun, may 2 pagkakataon talaga na pumasok ka sa loob. Opo, sir. Sige, punta tayo sa kinikita mo. Empleyado ka doon sa law office nung una. Yes, sir. Magkano sweldo mo doon? Ang sweldo ni ma'am sa akin, sir, doon, 1,000 a day. Nasa law firm pa siya noon. Ang nagpapasweldo sa akin noon, yung niya si Anthony Munani. Hanggang kailan ka naging empleyado doon sa law firm ni Senadora? Hanggang hanggang lumipat kami sa CHR. Anong year? Mga 2008 po. 2008. Pagkatapos CHR na. Opo, sir. After do sa law firm, CHR na, 2008 po yun. Magkano ang sweldo mo doon? At saka naka-payroll ka na sa CHR? Yes, sir. Kano sweldo mo sa CHR? Nasa 8,000 plus, sir. 10, ganun. Mga 8 to 10. Isang buwan yun. Opo. Hanggang kailan ka sa CHR? Hanggang lumipat din po kami sa DOJ. Yun, 2010. 2010, sir. Okay. Magkano rin ang sweldo mo doon? At anong item mo? Ang item ko po doon kay ma'am, sir, para ako yung chief security ng DOJ. Assistant chief security ng DOJ. Magkano ang sweldo mo ron? Nung unang start namin doon, sir, ang sweldo ko is 17. So yung perang pinambili mo, ay pinanggamit mo sa paggawa ng bahay, 800,000. Lahat ba yung galing doon sa kita mo from law firm, CHR, at saka DOJ? Hanggang lang po yan, sir. Kinita ko po yan sa law firm. Kinita ko lang po yan sa law firm ni ma'am. 800,000 sa law firm ni ma'am lang Yes, nakita ma'am. mo? Yes, sir. Kasi nung napunta kami sa 2007 po yun, wala po kami sa CHR. So, ilang taon ka sa law firm tapos 1,000 a day? Yes, sir. Yung iba, sir, inipon ko na yun sa mga previous kong trabaho. Okay. Tapos sa pagpapatayo mo ng bahay, yung lupa, binigyan ka ng 120,000 ni Secretary para makabili ka ng lupa. Opo. Tapos, binigyan ka rin another 2 million para sa pagpapatayo ng bahay. Yung karagdagan po doon sa 800 na kulang. Yung 2 million na yon, anong panahon yan?